Pagkakataon na ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilatag ang mga argumento at ebidensya sa confirmation of charges hearing ng ICC pre-trial chamber sa The Hague, Netherlands. Pero una nang inilarawan ng mga kaalyado ng dating Pangulo na sham proceedings ang ginagawa ng korte. May report ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo mula ICC Media Center sa The Hague. Tristan, ano ang inaasahang depensa ni Duterte? Menchu, sa pag-usad ng confirmation of charges hearing dito sa International Criminal Court para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahang patutunayan ng defense team ng dating Pangulo na walang matibay na basehan ang mga kaso na crimes against humanity of murder at attempted murder laban kay Duterte. Tatargetin din ng depensa na questionin ang kredibilidad ng investigasyon at igigiit na politically motivated ang kaso laban kay Duterte. Inosente ang dating Pangulo, itong iginiit ni Kaufman sa defense submission sa ICC pre-trial chamber. Dagdag pa ni Kaufman, malinaw na walang direct evidence laban kay Duterte na direktang mag-uugnay sa kanya sa 49 na kasong pagpatay na iniimbestigahan ng ICC. Ayon pa sa abogado, ibinase lang ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya sa mga press release, NGO reports at makukulay na pananalita ni Duterte na itinuturing pang hyperbole. Wala rin daw causal nexus o link na nag-uugnay sa dating Pangulo na sa kanya nanggaling ang utos na patayin ang mga individual. Pinaringgan din ni Kaufman ang mga miyembro ng media na aniya ay hindi nagbibigay ng buong konteksto sa mga ulat kay Duterte. All those speeches where the former president made various threats to kill, but not one demonstrable incident set out in the prosecution's document containing the charges, which details an act of murder committed as a result of a direct order given by him. This, in and of itself, should be sufficient to convince any reasonable bystander observing the conduct of these proceedings that Rodrigo Duterte is innocent of these charges leveled at him. It is for this reason, and because of the complete lack of reliable cooperating witnesses, that the prosecution has alleged not one, but a plethora of theories as to the means of perpetration, to link the crimes allegedly committed to the person who is far removed from the incidents of murder and who has been targeted for prosecution. Tinawag din ni Kaufman na fictional ang Davao Death Squad sa ilalim ng Davao Model. Sa ilalim ng Davao Model, may kapalit na reward, promotion o immunity kung may napapatay na sangkot sa kriminalidad at illegal na droga. Wala rin daw katotohanan ng umano'y common plan o independent co-perpetrators ng dating Pangulo dahil walang ebidensya ang prosekusyon na magkukumpirma na sumang-ayon si Duterte at iba pang co-perpetrators sa malawakang patayan. The existence of such a criminal plan is, of course, entirely preposterous, and, I should say, totally denied. I would suggest that the prosecution cannot point to any particular point in time where there is direct evidence indicating that even two of their so-called co-perpetrators actually met to agree to such a preposterous scheme. Sa huli, kailangan patunayan ng Duterte defense team na walang substantial grounds ang lahat ng charges laban sa dating Pangulo para hindi ito umusad sa isang trial. Alam mo, Menchu, nagkaroon tayo ng pagkakataong makapanayam ang ilan sa mga Filipino lawyer ni dating Pangulong Duterte kung saan sinasabi nilang wala silang nakitang substance sa mga inilatag ng prosekusyon at ng mga biktima ng drug war pagdating sa akusang o sa crimes against humanity charges laban sa dating Pangulo. Tinawag pa nga nilang ICC na sham proceedings dahil hindi naman daw alam ng korte ang konteksto ng mga naging polisiya noong Duterte administration. Balik sa'yo, Menchu. So Tristan, may info ba sa kung kamusta ang dating Pangulo at namomonitor ba ng pamilya Duterte ang proceedings?
Nagkaroon tayo ng pagkakataong makapanayam si Attorney Martin Delgra, isa sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte, at sinabi niyang nasa in high spirits pa rin daw ang dating Pangulo sa kabila ng paggulong ng ICC proceedings laban sa kanya. Pero tulad nga ng inilahad ng dating Pangulo sa kanyang letter, ay kita pa rin daw na siya ay old, frail, and tired. Hilinga ng mga Pinoy lawyer katulad ni dating Pangulong Duterte, katulad ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea, ay mabisita naman nila ang dating Pangulo, pero sa ngayon ay hindi sila pasok sa requirement o yung sa mga maaaring magkaroon ng visitation rights sa isang ICC detainee. Samantala, si Vice President Sara Duterte naman sa isang panayam sa media, sinabi niyang resigned na ang pamilya sa posibilidad na makakauwi pa si dating Pangulong Duterte sa bansa sa gitna ng ICC proceedings. Balik sa iyo, Menchu, yan muna ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat, Tristan Odalo, nagbabalita mula The Hague, Netherlands.